Sinibak sa pwesto ang 4 na pulis sa San Rafael, Bulacan, kabilang ang kanilang hepe dahil sa sablay umunong operasyon. Bukod sa hindi nasunod na police operational procedure, mali pa ang kanilang inaresto. Nakatutok si June Veneracion. Napalabas sa kinakainang restaurant sa Baliwag, Bulacan ang isang negosyante nang sabihang may nakabangga umano sa nakaparada niyang sasakyan. Pero pagsilip niya at ng katrabaho sa sasakyan, nilapitan sila ng mga nagpakilalang pulis. Puwersahan nilang isinakay ang negosyante sa katabing kotse. Pumalag ang negosyante at humingi ng tulong sa mga tauhan ng resto, kaya napigilan ang pagsama sa kanya. Ayon sa reklamo ng negosyante sa isang police station, may isisilbing warrant ang mga pulis pero walang maipakita. Yun pala, napagkamalan lang ang aarestuhin sanang negosyante. Dahil sa sablay na operasyon, inalis sa pwesto ang 3 pulis na naka-assign sa San Rafael Municipal Police Station sa Bulacan. Sibak din sa pwesto ang kanilang hepe dahil sa command responsibility. They are now in hot water. They've been relieved of their posts. They were assigned to regional holding unit and facing administrative and criminal cases. Ayon sa hepe ng Philippine National Police o PNP, hindi nasunod ang police operational procedure sa ginawang operasyon. Meron aniya talagang aarestuhin ng mga pulis pero hindi pa masabi sa ngayon ng PNP kung sino at kung ano ang kaso. Kabilang din sa mga iniimbestigahang lapses ng mga pulis San Rafael ang hindi pa kikipag-coordinate sa Baliwag Police bago isagawa ang operasyon. Well, pagka mag-ooperate ka, you should be correct and or clear of your target. Meaning, yung subject nyo nang i-operate is alam na alam nyo at pinag-aralan nyo and therefore merong kakulangan yun sa intelligence work. Nagkamali po sila ng hinuhuli. And to compound that ay hindi po nila inireport yung nangyari na yan na nagkaroon po ng, di ba nagkaroon po ng konting commotion, hindi po nila inireport. They only reported it nung medyo nag-viral na after 12 hours. Hindi rin isinasara ng PNP ang posibilidad na hindi mistaken identity ang nangyari at baka bahagi ng modus ang ginawa ng mga pulis. It will be part of the investigation, no? Continuing investigation naman even after filing of case. Nakipag-coordinate ang National Police Commission sa biktima. Magpupuntaan nila ito sa kanilang opisina sa Lunes para magsampa ng reklamo laban sa mga pulis. Wala pang pahayag ang mga na-relieve na pulis. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Bukod sa mismong gastos ng Organizing Committee ng 2019 Southeast Asian Games, naungkat din ang gastos sa sports complex sa New Clark City na ginamit noon. Naniniwala ang isang dating senador na dapat maimbestigahan ulit ang issue na naputol dahil inabutan ng pandemya. Pero kung pakinabang lang naman, binisita yan ng GMA News para malaman kung nasasayang ba ang pasilidad na ginastusan ng mahigit 10 bilyong piso. Nakatutok si Marie Zumali. Nasa sentro muli ng kontrobersya ang New Clark City Sports Complex sa Capas, Tarlac na ginamit ng i-host ng Pilipinas ang 30th Southeast Asian Games noong 2019. Kasunod yan ang anunsyo ni NBI Director Melvin Matibag na paiimbestigahan niya ang umano'y irregularidad sa naging gastos noong 2019 SEA Games. Sabi ngayon ni Matibag, ipapasabpi na niya sa Lunes ang Board of Directors ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o PhysGOC. Pero hindi raw kasama rito si nooy House Speaker at ngayon Senador Alan Peter Cayetano na chairman ng PhysGOC noong 2019. Papasabuhin na po natin si Ramon Susara, yung po yung chairman noong 2019. Yung iba pong incorporated mga directors na nakalagay dito. Kasama rito po yung CFO nila, si Dexter Estacio at yung corporate secretary na si Lester Bensuceso. Pero lang akong na-notice dito, nakakapagtaka, nung binanggit natin na imbestigahan natin to, bakit kaya nag-react si Senator Cayetano, Alan Peter Cayetano? Wala naman po yung pangalan niya rito. So ito po yung isang katanungan natin sa Monday, sabuhin na natin itong sila Susara to explain
what is the role of Senator Cayetano. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Cayetano at ng iba pang binanggit ni Matibag. Kanina sinabi rin ng Office of the Ombudsman na kanilang sisilipin ang files ng reklamo noon kaugnay ng New Clark City Sports Complex. Matatanda ang na-dismiss ang reklamo laban kay nooy BCDA Chairman at ngayon DPWH Secretary Vince Dizon. Just this morning, I asked my staff to get the whole file from 2021 to see and to look at the possible violations of law. We're opening it up again. Bubuksan namin yan. Sinisikap pa naming makuha ang panig ni Dizon. Taong 2018 nang itayo ang New Clark City Sports Complex na ginastusan na aabot sa 10 billion pesos. Ito pang athletic stadium and track na tinatayuan ko ay bahagi ng New Clark City Sports Complex na itinayo sa loob lamang ng 18 buwan. Sakto para sa pagdaos ng 30th Southeast Asian Games noong October 2019. Bukod sa athletic stadium na ito, meron ding aquatic center, athletes village at iba pang pasilidad. Bukod pa ang kontrobersyal na cauldron na ito na nagkakahalaga ng 45 million pesos na pinuna na noon ng mga senador. Ang mahiwaga at pinakamalaking kaldero sa buong mundo sa ating kasaysayan ng ating bansa. Naging pangamba rin noon kung paano magagamit ang mga pasilidad oras na magtapos ang 2019 SEA Games. The country may have been left with a gigantic white elephant in Central Luzon. Binalikan namin ang New Clark City Sports Complex na ganito ang itsura ngayon. Matatagpuan na ngayon dito ang National Academy of Sports. Ang mga pasilidad ginagamit ng kanilang student athletes para sa kanilang mga pagsasanay. Nito lang July 14 mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang pumunta rito sa New Clark City para bisitahin ang mga nagda-training ng mga student athletes. Gamit na gamit po ito ng student learners natin here in the academy for our students to be able to use these kinds of facilities that directly impacts the quality of their training. Every day po namin ito ginagamit, lalo po pag may competition po kami. It helps us to reach our dreams kasi it's a really nice facility po. Training this facility helped me qualify for Palarong Pambansa, and it also helped me qualify for the Junior Philippine National Team. Pero hindi biro ang gasto sa pag-operate at pag-maintain ng pasilidad. Noong 2022 at 2023 audit sa ahensya, inihayag ng COA na mas malaki ang ginagastos ng BCDA sa annual maintenance ng sports facilities kumpara sa kinikita nito. Noong 2022, gumastos ang BCDA ng lagpas 51 million pesos para sa operations at maintenance ng NCC. Dahil 39.8 million pesos lang ang adjusted rent income ng ahensya, lumabas na lugi ang BCDA ng 11.39 million pesos. Noong 2023 nalugi ang BCDA ng 5.77 million pesos. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng BCDA ukol dito. Pero dati na nilang sinabi na nakapag-host sila ng iba't ibang mga events sa New Clark City Sports Complex. Patunay raw na thriving ang pasilidad at hindi isang white elephant. Sabi ni nooy Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon, nagsimula silang imbestigahan noon ang New Clark City Sports Complex pero hindi na natuloy dahil inabutan ng pandemic. Naniniwala siyang dapat ituloy ang investigasyon dito ngayon. We found that there seemed to be a lot of anomalies. Pag may kaso sa ombudsman, within 10 years, you can still investigate. So they will have to open up because this involves billions. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras. From housemate to house owner na si PBB Celebrity Collab Edition Big Winner Mika Salamanca. Ang ipinasilip sa ipinapatayo niyang dream house, ichichika ni Nelson Canlas. Kung natupad ang pangarap ni Mika Salamanca nang hirangin siyang kapuso big winner ng PBB Celebrity Collab Edition last year, isang big dream na naman ang maisa sa katuparan niya very soon. Bago pa man siya maging housemate, nangarap at sinimulan na niya ang pangarap niyang magkaroon ng sariling bahay. Sa kanyang vlog, isinare ng singer-actress ang update dito. Labas na lang yung interior niya, tapos na kinukumpleto ko na lang yung mga gamit. May pa-house tour na nga si Mika kung saan ipinakita niya ang sala, kusina, mga kwarto, pati mga banyo. Ipinakita rin niya ang view sa labas ng kanyang mga bintana na tahimik at payapa.
Yun naman kasi yung goal ko guys parang tahimik na buhay. It's my dream house po talaga. And actually, last year pa po siya eh. Last year pa. So, ang tagal na ng house na to na hinihintay ko po. And then now, kasi po, feeling ko, pag po kasi dream house mo, ayaw mo siyang madaliin. And every time po kasi na nag-visit ako sa house, nagkakaroon po ako ng bagong idea. So, ngayon po parang nakikita mo talaga yung bunga ng mga pinaghirapan mo. Nakakakilig! Sa isang bahagi pa ng vlog, may pa-cameo ang kapwa PBB housemate niyang si Will Ashley. Ayan, dumating siya kasi may lakad kami mamaya. Pupunta kami ng concert. Kasama namin si Cyril. Sa pagtatapos ng kanyang home tour, Grabe, habang tinitingnan ko to, para talagang papasalamat talaga ako sa Panginoon at saka sa inyong mga nanonood. Ang sarap lang makita ng parang nagbubunga yung mga pinaghihirapan mo. dahil sa blessing na nakukuha niya after being one of the big winners of the first PBB collab. Marami raw siyang natutunan, lalong-lalo na sa pagmamanage ng iba't ibang aspeto ng buhay niya. Mas naging madali kaya ang pagtupad ng kanyang dream home? Hindi naman po mas madali. Siguro mas nagiging practical lang po ako ngayon kung saan ko nalalagay yung pera. Now I'm older, I know where to put my money. Mas talagang ka sa pera mo. It's maturity. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Milyong-milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat sa Central Mail Exchange Terminal Center sa Pasay City. Ikinubli ang mga ito sa loob ng mga parcel na galing sa iba't ibang bansa. Nakatutok si Marisol Abduraman. Iba't ibang kulay at disenyo, kaya nakakaaliw tingnan. Pero ang mga yan, iligal na droga pala. Drugs yan, sir? Anong klase na? Na-intercept ito ng mga otoridad sa Central Mail Exchange Terminal Center sa Pasay City. May nakapack pa bilang pagkain, pero nang buksan, marijuana kush pala. Merong gummies, at merong iba na itinago sa children's book. Meron din kunwaring mga laruan, pero nadiskubring ecstasy pala. May ilang parcel pang tinesting kanina, at nakita sa mga filler ng bag ang shabu na ito. Iba't ibang paraan ang ginawa para maitago itong mga illegal na droga, pero ang bago raw ngayon ayon sa mga otoridad ay ang pagkonsil sa mga shabu na galing India dito sa mga kahon ng mga bangged. Ayon sa Bureau of Customs, umabot sa 41 million pesos ang halaga ng mga nakuhang droga mula sa 39 na parcel galing sa iba't ibang lugar, gaya ng Amerika, Canada at iba't ibang bansa sa Europa. May mga pangalan daw ng consignee na karamihan daw ay may address sa Cavite. Malamang ito ay mga peke na mga pangalan or fictitious names. Pipilitin pa rin ng PIDEA na malaman ang punot dulo. Ika nga. Meron daw mga parcel na ng mga huling buwan pa ng 2025 dumating sa bansa pero hindi na kinuha. Marahil alam nila na nagka-problema sila at nahuli na nga. Pagtitiyak ng mga otoridad, hindi makakalusot sa kanila ang mga ganitong padala. Scanning yan, it undergoes very rigorous scanning. As you have seen, we have capabilities of detecting these items. So no matter how the concealment was made. Pero bakit nga ba may nagpupusit pa? Malaking pera kasi ito eh. No? Susubok ang mga drug syndicates kung sakali makalusot. Kanina, itinurn over na sa PIDEA ang mga nasabing droga. Iti-turn over po natin to sa laboratory service and then po, maghintay po tayo sa court syempre. Tapos po, for distraction na po siya, ini-schedule po, susunugin po tong mga to. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Sa gitna ng pagkawala ng kabuhayan, kumakapit muna sa diskarte ang ilang pamilya sa Tibuli sa South Cotabato. Kaya kahit malayo at liblib ang kanilang komunidad, tiniyak ng GMA Kapuso Foundation na maaabot sila ng tulong sa ilalim ng Operation Bayanihan. Sumasideline bilang habal-habal driver si Gilbert para may maipantustos sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang sagingan niya kasi sa Barangay Maan sa Tibuli, South Cotabato, nagkabitakan lupa at natumba ang mga puno ng saging matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong June 8. Nasira rin ang kanilang bahay. So ngayon, meron na pang yung harvest pero kunti na lang, ma'am. Kasi na-crack na yung farmers namin.
Napilitan din siyang ihinto ang pag-uuling sa bukid dahil sa pangamba ng mga aftershock at madalas na pag-ulan. Tawid ilog at mabato ang daan patungong Barangay Maan. Pero hindi ito naging hadlang para maabot sila ng GMA Kapuso Foundation. Katuwang ang 105th Infantry Battalion ng Philippine Army, nagatid tayo roon ng food packs, hygiene kits at mga tsinelas. Binigyan din natin sila ng lugaw. Nagbigay rin tayo ng dog and cat food sa veterinary office ng General Santos City, Glan at Sarangani Provincial Capital para sa kanilang mga rescued animals. Maraming salamat sa tulong sa cat food and dog food na binigay niyo po. Araw-araw namin pinapakain yung mga aso. Makasustain din sila ng kahit mga ilang weeks. Dahil sa inyong tiwala at suporta, 12,000 individual ang ating natulungan sa ikalawang bugso ng Operation Bayanihan sa Soc-Sargen. At sa mga nais namang mag-donate, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa GBayanihan, Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Mga kapuso, planuhing mabuti ang inyong mga lakad ngayong weekend dahil posible ang pagulan. Bagaman mahina ang ihip, magdadala pa rin ang kaulapan ng southwest monsoon o yung habagat sa extreme northern Luzon. Posible rin ang localized thunderstorms kaya ugaliin ang pagdadala ng payong. Base sa datos ng Metro Weather, bukas pa lamang uulanin na ang malaking bahagi ng Luzon. Posible ang magtagal hanggang sa linggo. May tsansa ng malakas na ulan sa Ilocos Norte, Benguet, Zambales at Kalinga, kaya maging alerto po sa baha o pagguho ng lupa. Hapon naman ng Sabado, posibleng makaranas ng light to moderate rain sa ilang bahagi ng Mindanao. Madaragdagan pa ang mga lugar na posibleng ulanin sa linggo. May malalakas na ulan sa Zamboanga del Norte, Cotabato at Davao Oriental. Sa Visayas, sa linggo, mas mataas ang tsansa ng kalat-kalat na ulan. Dito naman sa Metro Manila, mahina hanggang katamtamang ulan ang aasahan bukas lalo po sa hapon. Posible rin ang ulan sa linggo. Samantala, update naman tayo sa binabatayang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Humina at naging low pressure area na muli ang binabantayang bagyo. Ayon sa Pag-asa, wala itong magiging direktang epekto sa bansa pero patuloy pong tumutok sa updates. Nangangamba sa kanilang seguridad ang ilang mga motorcycle taxi rider kasunod ng mga insidente ng pagpatay at pang-hold up sa ilang kapwa rider. Naglatag na po ng dagdag safety protocols ang mga ride-hailing app para hindi na maulit ang insidente. At nakatutok si Tina Pangliban Perez. Marami ang nag-imbal sa sinapit ng motorcycle taxi rider na si Fabio Norbete Jr. na sinaksak ng ice pick at pinatay ng pasahero niya sa Caloocan. Tinangay pa ng suspect ang motor ng biktima. Nahuli ang suspect sa Malabo ng mga nakatira roon matapos mang-snatch naman ng cellphone. Naghahanap buhay lang po yung kapatid ko. Bakit kaya ang ginawa niya? Bago ang nangyari kay Norbete, binaril at pinatay rin ang kanyang pasahero, ang motorcycle taxi rider na si Renren de la Viga noong July 9. Tinangay rin ang kanyang motorsiklo ng suspect na nasa Cote, Calaunan. Mas kailangan siya ng mga anak niya, ma'am. Mas kailangan namin siya, ma'am. Opo, sana hindi na lang niya pinatay. Kinuha na lang niya lahat, ma'am, kung pera lang yung habol niya. Dahil sa nangyari sa dalawa, balot ng pangamba sa kanilang kaligtasan ang iba pang rider. Kaya may mga nagpapaskil na ng mensahe sa kanilang helmet na huwag silang saktan. Parang ayoko na nga bumiyahe ng panggabi. Ang kinikilatas ko yung customer, sir, kung siya galaw niya or kung ano ba yung gagawin niyang ano. Nakakatakot po. Kasi hindi mo po alam yung bababa mo kung madilim ba. Dito sa lang po kasi may dalawa din po ako anak eh. Nanawagan na rin ang grupo ng motorcycle riders. Bawa naman tayo. Bawa naman po sila sa rider. May pamilya yung tao, may anak. Papatayin mo, naghahanap buhay ng maayos. At ganun, lumabas lang ako para maghanap buhay eh. Yun na pala yung uling biyahe ko.
Maliban sa paghikayat sa publiko na i-report sa 911 ang mga nasasaksihang krimen, tiniyak ng pulisya na paiigtingin ang pagpapatrolya pati na koordinasyon sa mga ride-hailing app. Kami po ay nakikinig, nakikita po namin kayo at gagawin po namin nandito po kami para sa inyo. Dahil naaalarma na rin sa mga nangyari, ang ilang motorcycle taxi company nakipagpulong naman sa One Rider Party List sa Kamara kanina. Sa ngayon, may kanya-kanyang safety protocols ang iba't ibang ride-hailing apps. Matapos ang pulong, nagkasundo sila na dapat meron silang sinusunod na standard. Kasama rito ang pagkakaroon ng passenger verification para masigurong ang nag-book ay ang aktual na pasahero. Kailangang gumamit ang pasahero ng government ID pag magre-rehistro sa ride-hailing app. Ito ay para makilala rin siya ng rider. Para po in the same way na natatrace natin kung sino ang driver, nakikita rin po natin kung sino yung mga passengers na can be subject to masasamang loob o may criminal tendencies. We think this is a very minimum ask lang naman po. Napakadaling requirement lang naman po ito na maidagdag ang pag-verify ng ating mga pasahero. Napag-usapan din ang palitan ng impormasyon sa mga database ng iba't ibang ride-hailing apps para pag may naba na pasahero sa isang app, hindi na siya makakapag-book sa ibang app. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.